Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. May may APO, APO, Asset Preservation Order sa mga assets ni Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ. Naglabas ang Makati Regional Trial Court Branch 147 ng Asset Preservation Order sa mga ari-arian ni KOJC founder Apollo Kibuloy habang nagpapatuloy ang mga legal na proseso kaugnay ng mga kaso laban sa kanya. Saklaw ng kautusan ang 12 bank accounts, 37 real properties at 25 sasakyan, kabilang ang 2 fire truck, fuel tanker at isang Cessna aircraft na nakarehistro sa pangalan ni Kibuloy at ng KOJC Executive Pastor. Ayon sa korte, may probable cause para ilabas ang order kaya't ang mga nasabing asset ay nasa ilalim na ng jurisdiksyon ng hukuman. Sa ilalim ng direktiba, ipinagbabawal muna ang pagbebenta, paglilipat o pagtatago ng mga ari-arian habang dinidinig ang kaso at wala pang inilalabas na karagdagang detalye ang mga otoridad hinggil sa susunod na mga hakbang sa pagdinig. Ano yan mga kabunyog matindi yan. Kaya nagre-reklamo yung mga supporters ni Kibuloy mga taga-sunod niya Bakit daw ino-order yun ng korte? Ang ibig sabihin ng APO, Asset Preservation Order, hindi pinapagalaw ang mga assets. Pinapapreserve. Kumbaga, wag niyong galawin yan Pag sinabing wag galawin, wag ibenta, wag isangla, wag i-transfer, wag i-donate. Wala, hindi pwede. Hindi pa kinukumpiska ng gobyerno, hindi pa forfeited kasi may hearing pa, mayroon pang kaso. Pero hindi na pwedeng i-dispose, ibenta, isangla, i-transfer, i-donate. Hindi. Ipipreserve na yung mga assets na yan. At yung mga assets na yan ni Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ ay yung lahat halos ng mga ari-arian. Yung 41 hectares ba yun na yung mga mamahaling lupa ni Kibuloy sa Davao, yung mga buildings ng Kingdom of Jesus Christ, yung Cessna jet. Kasama rin, nabasa ko yung sa linabas na APO yung Asset Preservation Order, kasama sa ino-order ng korte. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. At bakit kailangan yung APO o Asset Preservation Order? Kasi may kasong mga kinakaharap si Kibuloy. Mayroong civil forfeiture cases, kaya lang ongoing pa ang kaso. Siyempre, habang ongoing yung kaso, dapat wag gagalawin yung mga ari-arian na yan. Kumbaga, i-preserve yan. Bakit? Ay baka naman matapos yung kaso, talo si Kibuloy, pag kukunin na ng gobyerno, wala na. Kaya kumbaga, ang purpose ng APO o Asset Preservation Order, yan? I-preserve na yung mga assets na yan kasi may pending case yan. Pag natapos yung kaso at kukunin niya ng gobyerno, nandyan pa. Preserve pa. Yan ang purpose. Kaya lang siyempre, umaalma yung mga DDS, umaalma yung mga supporters ni Kibuloy kasi bakit naman daw ginagawa yun sa kanilang simbahan, sa kanilang sekta? Bakit naman daw? Ano naman daw yun? Ari-arian naman daw yun ang kanilang sekta ng relihiyon. Kaya lang, wala silang magagawa kasi kahit sabihin pang nakapangalan yan sa Kingdom of Jesus Christ, pero ang totoo, si Kibuloy halos ang nagmamay-ari niyan. Ginamit lang yung mga simbahan. So ngayon, may mga kaso si Kibuloy, civil, criminal, pinapapreserve na ng korte. Para pag natalo si Kibuloy sa mga forfeiture cases, saka ang KOJC, preserved ang properties. Alam nga namang may kaso ngayon, hindi mo ipipreserve yan. Pagkatapos pala ng kaso, wala na. Naibenta na, naitransfer na. Kaya pag natalo si Kibuloy sa kaso, ipupurfit yan, kukumpiskehin ng gobyerno yan, yung mga ari-arian na yan. Ang pag-asa na lang talaga nila Kibuloy, si Sara Duterte. Na manalo si Sara, para pag nanalo si Sara,
Pag si Kibuloy na convict, pwedeng i-pardo. O, may pardoning power ang presidente. O ano yan? At yung mga ma-forfeit o makumpiskang ari-arian ni Kibuloy at ng KOJC, ibalik. Ganon yung mga inaasahan nila dyan eh. Talagang kay Sara Duterte na lang sila umaasa. Kaya gusto nilang manalo si Sara sa 2028. Ang problema, mai-impeach si Sara eh. So, malaking posibilidad hindi ito makakatakbo sa 2028. At yung mga assets ni Kibuloy at ng KOJC, yung sekta ng relihiyon niya, yung mga ari-arian, ano na yan? Pinag-aanuhan na yan, nakukumpiskahin na ng gobyerno. Kaya wala, no? Mauubos ang ari-arian ni Kibuloy. Ano naman kasi, marami kasing mga kinasangkutan ng mga krimen si Kibuloy. Kaya nga may mga kaso siya ngayon eh. Qualified human trafficking, kumbaga ginamit yung mga bata, mga kababaihan sa pamamalimos. Tapos yung mga ginamit ang relihiyon para mag-raise ng mga pondo, ari-arian. Pero lahat yun, kahit nakapangalan sa sekta ng relihiyon nila, KOJC, si Kibuloy pa rin ang lumalabas na may control ng mga ari-arian na yun. Eh ngayon, may kaso si Kibuloy. O di, ano ngayon, sinasailalim na ngayon sa civil forfeiture cases at inisyuhan na nga ngayon nitong APO, Asset Preservation Order. Ano ito? Tama lang naman itong ginawang ito ng korte. Kasama na dyan sa ipinapapreserve na asset, yung jet, yung private jet ni Kibuloy, yung Cessna. At saka yung malaking yung napakalaking yung Coliseum ba yon na pinagawa ng KOJC. Kasama yon nasa lista ng mga pinapapreserve na assets. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.